Good day sa inyo mga kasama natin mga magsasabong, no? Ngayon na naman tayo ay gagawa ng ating video tips kung saan ito ay kahilingan ng isang ating masugid na tagapagsubaybay ng ating channel at ang kanyang naging problema, yung kanyang manok ay habang nasa laban, yung kanyang manok daw ay tumutuka sa tari. Ang kanyang naging problema, yung kanyang manok ay habang nasa laban, yung kanyang manok daw ay tumutuka sa tari. So hindi ito nakapokus sa laban, ano? Kasi ang isang problema nito, ang nakikita ko, baka yung manok niya ay hindi niya sinanay sa liwanag na may gloves ang kaliwang paa. Kaya kailangan yung manok natin gabi-gabi yan o sa umaga, kailangan pinapalakad natin ito ng sa ganun ay masanay yung ating mga manok na mayroon siyang gloves sa kaliwa. Lagyan yung lagyan ng gloves sa kaliwa nang sa ganun, pag kinabitan yan, lagyan niya ng sapin, tali, kasi yan mahigpit. Talagang ang manok natin, pag hindi sanay na may nakalagay na gloves sa paa habang pinapalakad mo at habang pinapailawan, yan ang isa sa mga problema ng ating mga manok, no? Imbis na nakapokus sa kalaban, yun ang nagiging ang nagiging pagkatalo ng ating manok na panlaban. Paano ito may iwasan? So pagka ganyan, yun nga tulad ng sinabi ko na kailangan sasanayin mo ang ating manok na hinahanda sa loob ng kung ilang days ka magkukondisyon, lalo na pagdating ng pointing. Kung nag-pointing ka sa loob ng 5 days, depende kung ilang days ka mag-pointing hanggang sa dumating sa mismong laban ng ating mga manok, no? Kaya paano ito? So ipapakita ko sa inyo mga kasyoke kung paano ito ginagawa nang sa ganun, pagdating ng laban, nakapokus na ang ating mga manok at hindi na ito kung ano-ano pang ginagawa. Katulad nung laban ng isa nating kaibigan na naging problema niya, yung daw manok niya ay hindi nakapokus sa laban at ito ay patuka-tuka sa kaliwang paa ng manok at tinutuka yung paa niya dahil ito nga hindi nasanay na may gloves. So paano ito gagawin? O ito, papakita ko mga kasyoke. So ito yung ating pinapalakad ng manok sa gabi. Kaya yan, makita mo medyo maayos siya maglakad. Kaya ang ginagawa dyan, kailangan pinapalakad-lakad mo siya, ganyan. Para masanay siya habang may gloves yan sa kaliwa. Dito may iwasan ng pag-iray ng manok. Tapos pakitaan mo ng kung meron kang dami o kaya yung mismong talagang manok, no? Kaya sa ganun, yung manok mo ay hindi maninibago. Yan, mga kasyoke, kita mo maganda siyang lumakad. Ito, sanay na to. Itong manok na to, talagang bihasa na to na napapailawan sa liwanag o sa ilaw. Kailangan malakas ang ilaw natin. O yan. Kita mo na talagang pointing na itong manok na to. Ito ay ayos na. Ito ay hindi na to yung makita mo na tumutuka-tuka pa sa paa. Yan, yung kaliwa niya, yung kaliwang paa niya, hindi na niya pinapansin yan na may nakakabit pa na gloves sa kanyang kaliwang paa. Kaya ito, nakapokus na to sa laban. Kaya itong, makita niya, may dami ako na hawak. Kapag ito ay pinasukan mo ganyan, nakapokus na siya. Hindi na siya yung patingin-tingin pa sa taas. Yan o.
Hindi na siya patinga-tingala. O, ayan, o. Hindi na siya, o. Talagang alisto na sila. Hindi na yan tutuka na patuka-tuka pa sa kung kailang may tari, saka naman patuka-tuka sa laban. Kasi pagka, lalo na kung nag-tresyonan ba, yung bang dikit yan, yung pinasok ka agad, tapos hindi siya nakapokus talaga. Eh talaga yun ang dahilan pagka hindi mo sinanay yung manok mo na may glove sa kaliwa. Ayan. Maganda na. Napakaganda niyang lumakad. Kaya ito, sanay na to. Sinanay ko na. Simula nung naggayak ako, ito na yung ginawa ko sa kanila. Talagang focus na ito sa laban. Hindi na ito mauunahan. Talagang alerto na siya. Ito yung isang tip na may bibigay ko, yung isa ito sa kasagutan ng isa nating kasamahan na mag-isabong na kung bakit siya natalo, no? Natalo siya dahil lang doon sa isang pagkakamali. Hindi na, ang nakita ko doon ay hindi na sana yung kanyang manok na meron siyang glove sa kaliwa. Kasi pagka ang manok eh hindi mo sinanay sa ganitong sistema, yan ang magiging problema mo. Diyan yung isa sa mga isang 1 point yan na ikakatalo mo. Yan ang isang dahilan ng pagkatalo natin sa ating mismong laban. So, ito yung manok na to, talagang ito wala na, oh. Hindi na siya naka-focus doon sa anumang nakakalagay sa kanyang paa. Ito ay focus na ito doon mismo sa kalaban. Oh, yan, oh. Mahalaga yung ganito na nagpapalakad ka sa gabi o kaya sa madaling araw. Yan ang magandang gawin. Yan, kasi sa umaga, mga alas 4 ng umaga, pwede na kayong magpailaw, magpalakad. Kasi gising naman na yung mga manok nun. Oh, kita nyo, minsan hindi niya tinuka yung kanyang paa. Kaya pagdating sa mismo actual ng laban, hindi na ito mauunahan at yung kanyang pagiging focus sa kalaban, eh, talagang doon siya nakatingin lang. Ayan, oh. Yung lakad niya maganda na. Kaya ito ay pwede na itong ilaban. Ayan. So sana ito nakatulong sa ating kasamahan natin na mag-isabong at sa mga hindi pa nakakasubok ng ganito, hindi ito nagagawa, eh gawin ninyo ito dahil napakahalaga napakahalaga nito sa ating manok. Ito ay ang ating ikakatalo yung dahil sa ganito, yung hindi nagpapailaw, hindi nagpapalakad sa ilaw. Kaya ang manok natin ay paano yan? Wala sa focus sa laban. Patanga-tanga yung ating manok na patinga-tingala. O yan, pagka ginalaw mo siya, talagang lalakad na siya. Yun yung ibig kong sabihin na dapat sinasanay natin yung ating manok na may glove sa kaliwang paa. Yan ang aking tip na maibibigay sa inyo. Sana ito ay nakatulong, no? At ito ay hindi natin pwedeng pagwalang bahala. Kailangan natin gawin ito sa manok na ating panlaban. Kung wala kayong ganitong pailawan, kahit maliit lang, tulad tong sa akin, medyo makipot lang, no? Pero nakakatulong to. Malaking bagay ito sa akin. Yung ganito, yung may pwede kang magpalakad, pwede kang magbitaw sa umaga, mga alas 4:30, pwede kayo magbitaw. At least yung manok nasasanay sa dilim. Sa gabi sila nasasana, yung ganyang may ilaw. Oh. Okay, yan yung aking tip na may sasagot doon sa ating kapwa magsasabong na natalo ang kanyang manok dahil sa ganito. Hindi na sana yung manok na walang glove sa kaliwa habang nagpapailaw at habang nagpapalakad. Dito kasi kikilos ang manok natin, eh. Ayan. Kukunin kuli yung dami. Ito yung dami na ginagawa ko. Pang lang to, pang kuha lang ng atensyon.
You know, pag binaba ko to, ayan, nakafocus na siya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, yung papakita ko, ayan, oh. Kita niyo siya, nakatingin na siya dito sa aking dami na pinapakita sa kanya na manok-manukan. Ayan, oh, nakafocus talaga siya. Kaya ang manok mo, pag pinasok yan, hindi na ito maunahan. Susubukan natin mga kasyoke, papasok yan na. Oh, angat na siya agad. Hindi siya, ano, kumbaga hindi na siya basta-basta maunahan. Oh, yan, oh. Yan, pamalapit siya. Oh, ganyan. Oh, yan. Kumbaga, alerto na yung ating mga manok. Yun ang, ano yan, yun ang epekto nung manok na pinapailawan habang may gloves sa kanilang kaliwang paa. Okay. Okay na to. Okay, nakita nyo yung aking pinakita kung paano magpalakad ng manok, no? Habang ito ay may gloves sa kanyang kaliwang paa. Kasi yun ang isa sa mga mahalaga, no? Na ginagawa habang ang manok ay ginahanda, habang ang manok ay ating kinukondisyon. Kailangan, ngayon pa lang, habang maaga, ay sinasanay na yung ating mga manok na may gloves sa kaliwang paa. Okay, ito man ay nakalimber o ito man ay pinapalakad sa liwanag, no? Kaya yung video tips na to, palagay ko sa ating kaibigan ito ay nakatulong, no? Dahil ang sabi niya, ito daw yung isa sa nakatalo sa manok niya dahil sa ang naging sakit ay patuka-tuka sa paa habang mismong nasa laban na yung kanyang manok, no? Sa aking ginawa, kasabong, ay sana ito ay nakatulong sa'yo at sa lahat ng ating mga baguhan pa lang na nag-aalaga ng manok, nagkukondisyon, itong aking pinakita ay makatulong din sa inyo. Huwag nyo itong ipagwalang bahala dahil ito ay mahalaga sa ating manok na hinahanda na mga panlaban. Kasi once na magkamali ka lang ng isa, baliwala na lahat yung ginawa mo na mga binigay na mga vitamins dyan o ano bang mahalagang pagkain na pinakain mo dyan. Baliwala yan pagka yung isang bagay na yan na mismo, no? Habang nagpo-pointing ka at saka habang nagkukondisyon. So yun lang mga kasyoke, no? Ang aking video tips ngayon ay handog ko sa ating kaibigan. Ito daw ang kanya naging problema, no? Sana natulungan ka ng video na to sa inyong lahat sa pagsubaybay. Sa bago lang na nakatutok sa ating YouTube channel, ay sana huwag niyong kalimutan na suportahan itong ating munting channel na ito na wala namang ibang intensyon kundi ang magbigay ng mga kaalaman sa ating pag-aalaga ng mga manok, maging sa pag-aalaga ng mga sisiw, kung paano tayo mag-alaga. Nandyan sa aking mga content na ginawa, pwede niyong mabalikan, mapanood kung ano yung aking mga ginagawa doon, paano maging healthy yung ating mga sisiw hanggang sa ito ay maging stag. At sa awa naman ng Diyos, ang ating mga ginawang step by step ay talagang naging successful, talagang naging healthy lahat yung ating mga stag na yun, at magaganda lahat ng mga katawan. At hindi na rin sila nagkasakit. So sa mga video tips na yan ay makakatulong sa inyo. Basta sundin nyo lang. Wala namang mawawala kung sundin ninyo o ano man ang inyong gustong gawin. Nasa inyo kung ayaw ninyo o mas maganda, gawin ninyo dahil yung ginawa ko talagang makakatulong ito sa ating lahat na nagkukondisyon ng manok at saka dagdag kaalaman ito sa ating lahat. So sa lahat ng mga subscribers natin, shout out sa inyong lahat. At huwag kayong manawang pamangkilik sa ating mga video na pinapakita na ating may tutulong sa lahat ng ating mga backyard na tulad natin na nagsisimula pa lang sa mga baguhan, lalo na sa mga ngayon pa lang nagsisimula sa pag-aalaga ng ating mga manok. So yun lang ang aking video tips ngayong gabi na pala mga kasyoke, no? So ang sabong palagi nandyan lang kapag ka natatalo ka at panay ang talo ng iyong mga manok na panlaban, yun yung sign na dapat ay puminto ka muna.
Kapag naman nagpapanalo ka na sa iyong mga manok at tuloy-tuloy ang iyong buenas, aba yun yung sign na ituloy mo ang pagsasabong. Dahil samantalahin mo habang buenas ka pa. Saka yan ang aking isa sa mga video na aking sinasabi sa inyo tuwing gagawa ako ng mga video tips na maging yung maging passion lang sa ating pag-aalaga ng manok at huwag ito gawing sugal. Dahil pag ginawa natin sugal, baka dito tayo maubos, no? Kaya dahan-dahan lang sa pagpupusta. Huwag masyadong malakas dahil ang manok natin ay hindi na rin masasabi dahil ang kalaban natin ay magagaling na din silang lahat. Kaya habang buenas ka, sumigi ka. Pag malas ka na, yun yung sign na tumigil ka na muna. So hanggang sa muli, ito ang inyong Kasyoki sa anumang panahon. God bless.